Kamuli sa isang episode natin ng Cheese Whiz, Usapang May Laman. Special edition daw ito. Special dahil pag-uusapan natin ang mga kaganapan nitong nakarang linggo. Partikular kaugnay sa Senado at sa impeachment na nakabinbin ngayon sa Senado. Sana subaybayan nyo at huwag nyo kaming iwan para sa episode na ito. Sasagutin natin ilang mga katanungan mula sa mga kaibigan natin sa media, mga kaibigan natin nagpapadala ng text, at gayon din mga kaibigan na nagpapadala ng mga katanungan sa iba't ibang social media platforms namin. Pinili namin na sa pamamagitan ng podcast ito gawin dahil sang-ayon sa Rule 18 ng aming Rules on Impeachment. Hindi maaaring magsalita ang presiding officer o sino mang senator judge, kabilang na ang mga abogado ng prosecutor, ang mga abogado ng respondent at ang respondent kaugnay sa merits ng kasong ito. Sa pamamagitan ng podcast, mas matitiyak namin na buong ingat naming hindi lalabagin ang provision na yan ng aming rules. Kung kaya, ito ang paraan para masagot namin yung mga katanungang hindi lalabag sa Rule 18 ng aming impeachment rules. Muna natin. Senator, kwento nyo kung paano kayo naging presiding officer. Sang-ayon sa rules ng presiding officer ay pwedeng pagbotohan matapos itong amyendahan noong huling sesyon ng Senado noong Hunyo. So nagbotohan ng Senado para piliin akong presiding officer. Nag-abstain ako at hindi ako bumoto doon. Kaya ang boto ay 12 lamang para sa akin. Iliwanagin ko tulad ng sinabi ko sa aking opening statement o talumpati na pambungad. Hindi ko ginusto to, hindi ko hiningi ito, hindi ko hinanap ito, pero hindi ko rin tatalikuran ang inaatas na responsibilidad sa akin na tulungan ang Senado at Impeachment Court na malampasan itong bahaging ito ng kasaysayan ng Senado at Impeachment Court kaugnay sa impeachment complaint laban sa ating ikalawang Pangulo. Hi, I'm Joel. I'm musician. Question lang po. Senator, as a presiding officer, do you feel any pressure right now? Wala! Dahil bahagi lang naman siya ng trabahong pwede gampanan ng isang senador kung maatasan siya bilang isang presiding officer. Hindi naman, wala namang pressure. Paano nyo tinitiyak na ang bawat huling at desisyon ng impeachment court ay patas? Lalo na pag may magkakaibang interpretasyon ng konstitusyon at Senate rules. Ang definisyon ng pagiging patas, ang definisyon ng justice sa simpleng pananalita sa Ingles ay giving every man his due. Binibigay mo kung ano yung nararapat sa kanya. Yun ang sinisikap kong gawin. Ibigay sa kada partido ang nararapat sa kanila. Subalit may dagdag. At kung ano ang binigay mo sa isang partido, dapat yun din ang gawin mo sa kabila. Kaya nung nabigyan ng pagkakataon, hindi ba magsalita ang prosecution na parang nagkukwento na sila? Sabi ko nga doon, peroration. Hindi na napigilan, nalagay na sa record. So dapat ang patas at tamang gawin, bigyan mo rin ng pagkakataon yung kabilang panig na magsalita din sa pamamagitan ng pagkakataong binigay sa kabila nung nauna na dahil sa tanong ng isang senator judge. Hi, Christian here, isang pribadong empleyado. Sir Cheese, isang curious question. Sa nirami-rami ng objections at motions, piling nyo ba minsan referee na kayo? Yun naman talaga ang trabaho ng isang presiding officer o judge. Mag-referee sa pagitan ng abogado ng mga partido para matiyak napapangalagaan ng karapatan ng magkabilang panig. Nagsalita si Senator Pam na sana wag masyadong technical para makasagot yung testigo ng diretso. Nagsalita din si Senator Pia. Sabi may rules tayo, may dahilan kung bakit may rules tayo. Yun ang binabalanse, pilit kong binabalanse sa mga pagpapasyang ginagawa ko bilang presiding officer. Na matitiyak ko na kung ano man ang pagtratong binigay ko sa prosecution, yun din ang pagtratong dapat ibigay sa respondent. Upang pantay na pagkakataon ng binigay mo para ipresenta nila yung kanilang ebidensya at yung kasong gusto nilang mapanood at makita ng ating mga kababayan. Ano ang tugon nyo sa mga punas ng minority at sa petisyon na kumakwestiyon sa legalidad ng pagiging presiding officer mo sa trial? Karapatan po nila yan at mas maganda ngang iakyat nila sa Korte Suprema upang mapagpasyahan ng may buong linaw para sa hindi malayong hinaharap o sa hinaharap kung mangyari man ito muli. May gabay na tayo kung pwede nga ba o hindi yan at hindi na natin pag-aawayan pang muli ito. Napagkasunduan niyo po ba ang conviction threshold ng 16 votes sa ibang senador? Posible bang mabago ito? Hindi namin pinagkasunduan. Hindi ko pinagpapaalam ang aking anuman ang sasabihin ko, ang talumpating bibigay ko. Gayon din naman ang ibang senador. Hindi naman sila nagpapaalam sa akin ang sasabihin nila bago nila sabihin. Subalit may nakausap akong ilang mga senador kaugnay dito at sang-ayon sila sa aking posisyon. Sa katunayan, liliwanagin ko, hindi ko ito posisyon. Ito ang umiiral na batas sa ngayon. Base sa probisyon ng konstitusyon, base sa desisyon ng Korte Suprema sa Bayan versus Zamora, maliwanag yung paliwanag ng Korte Suprema doon. Ano ba ang sitwasyon ng Senado sa ngayon? Merong 21 senador, 2 ang nakapiit, ang isa ay hindi matagpuan. Yung kaso sa Bayan versus Zamora, klaro't maliwanag na 23 lamang ang senador dahil si dating Vice President, dating Senator Gloria Macapagal Arroyo ay nahalal bilang Vice President noong 1998. So klarong 23 lang. Walang nakapiit, walang nawawala, walang nagtatago. Klarong 23 lang. Pero ang sinabi ng Korte Suprema, sa pagratipika lamang ng isang tratado, ang bilang pa rin na dapat sundin ay 24. Hindi magiging 23 dahil nakalagay sa pagratipika
ng tratado ay 23 senators. Lalo pa siguro kaya kung impeachment ang pag-uusapan, na karapatan ng isang tao ang pinag-uusapan, hindi lamang karapatan ng isang tao, mandatong binigay sa kanya ng milyon nating mga kababayan. Mas dapat siguro na maging stricto tayo tulad ng sa pagratipika sa mga tratado. Gaya ng sinabi ko, ito ang kasalukuyang batas na umiral. Naalala ko yung aking professor sa constitutional law, the late former Professor Perfecto Fernandez. Sabi niya sa amin, when the trial court makes a mistake, it is appealable to the Court of Appeals. When the Court of Appeals makes a mistake, it is appealable to the Supreme Court. If the Supreme Court makes a mistake, it becomes part of the law of the land. Ito ang umiiral pong desisyon ng Korte Suprema, sang-ayon man po tayo o hindi. Kaya nga sinabi ko, kung sino man ang hindi sang-ayon sa posisyong ito, hindi lamang ng presiding officer, pati na rin ng impeachment court. Dahil wala namang umapila o naghahanap ng rekonsiderasyon sa aking pasya at sinabi, may pagkakataon silang iakyat ito sa Korte Suprema dahil justiciable controversy na ito. Depende siyempre sa pagpapasya ng Korte Suprema din, sa palagay ko, pwede nang iakyat at hinug ito. Bakit ko sinasabi ito? Ang impeachment process ay highly political. Klaro naman po, hindi ba? Na may magkabilang panig na magkaiba ang sinusulong. Pabor o kontra man sa impeachment, pabor o kontra man sa nasasakdal. Hindi ba dapat lamang na kapag ka natapos ang impeachment, tapos na rin ang gulo, away at bangayan? Impeachment ang proseso para tumuldok dito sa prosesong ito. Ang pangit naman at ang lungkot, kung matapos namin magdesisyon na may 14 o 15 boto, dun pa lamang mag-aaway-away uli. Ay convicted, ay acquitted, dahil magkaiba sila ng pananaw. Sana kung sakasakali, mapagpasyahan ito ng Korte Suprema kung may aakyat man sa Korte Suprema, bago pa man magkaroon ng pinal na kapasyahan ng Senado. Para hindi na tayo magsimula muli sa pinagsimula natin, na may gulo, may away, at may bangayan. Sana ito impeachment process, sino man ang manalo, sino man ang magwagi. Maging tuldok na, kaugnay sa bangayan, away, hindi pagkakaunawaan, at mga akusasyon laban kanino man, upang ito'y mapaliwanag, mabigyang linaw, at makita rin ng ating mga kababayan. Hi Sen! I'm Chelsea and I'm a student. Curious lang po ako, mainit po ba yung suot niyo na robe? Actually, mainit doon. Pinalakasan ko yung aircon ilang beses na dahil makapal yung robe na nakuha. Itong impeachment robe na ito, binili pa ito para sa nakarang impeachment noong 2025. Senate President pa ako nung in-order namin yung mga robe na yan. Konting dagdag na lang para dun sa mga bagong senador na pumasok noong 2025 na hindi bahagi noong nakaraang kongreso ang binili ng Senado para sa mga impeachment senator judges. Anong klaseng mga tanong po ang pwedeng itanong ng mga senador na pinapayagan ng rules? Ano ang ipinaalala niyo sa kanila? Hindi ko kinausap ang bawat senador kaugnay sa pwede o hindi nila pwedeng tanungin. Hindi naman yata tama yun. Hindi naman ako primus inter pares o una sa magkakaparehas. Pare-pareho kaming senator judge, nagkataon lamang na nagpe-preside ako, pero hindi para sa akin diktahan kung anong pwede at hindi nila pwedeng tanungin. Subalit, kapag ka ito ay medyo tumatawid na sa pwede at hindi pwede, pwede lamang ako magpaalala na sana hanggat maaari iwasan yun. Sa ilalim kasi ng korte, ng impeachment court man o regular na korte, ang ebidensya ay dapat pinepresenta sa pamamagitan ng mga testigo, hindi sa pamamagitan ng mga abogado. Yung mga fact at yung mga law dapat ipalabas sa pamamagitan ng testigo, hindi sa pamamagitan ng argumento ng abogado. Pero hindi ko pa rin pwedeng pigilan yung tanong, pero pwede kong pigilan yung abogadong sumagot kung ito'y lalabag dun sa pamantayan at panuntunan na yon. Sa mga nagdaang impeachment trials, nagkaroon din ba ng limitasyon o demarcation sa pagtatanong ng senator judges? Kung maalala ko, meron din. Pero hindi pinigilan yung mga senador talaga, pinaalalahanan lamang sila. Dahil may buong laya ang bawat senator judge. Tulad lamang ng presiding officer na may buong laya magtanong, na ipukol kung ano man ang katanungan nila sa abogado man o sa testigo. Pantay-pantay po lamang kami at tigi-tigi sa kaming boto pagdating sa pagpapasya kung i-convict o i-acquit ang nasasakdal. Pagpapaalala lamang po ang pwede kong gawin at hindi pagbabawal sa tanong na pwedeng ipukol ng sinumang senator judge. Hi, hello po. I'm Dan. I'm a student. And ganano ta ko may na kay niingon man si Senator Pia na sige siya na ni-stiff neck daw siya sige tanaw sa screen. So ang akong pangutana is if na by monitor po. By Monday, dapat nakalagay na ng monitor sa ibaba ng lamesa ng mga prosecution at saka respondent. Kumbaga nandito. Para makita ng mga nakaupo sa first row. Alalahanin ninyo, ang Senado nakaharap lahat yan sa rostrum o sa podium. Kaya yung mga TV, nakaharap lahat ng paganon sa prosecution at saka sa respondent. Dahil binaliktad namin yung arrangement, nakaharap sila sa testigo at sa Council for Prosecutors and Respondents, yung mga TV hindi na akma sa kanila, na nakatutok talaga sa kanila. At the rate we are going, ano nakikita niyong timeline considering as well the number of witnesses on the list? Sabi ko nga sa trial kahapon, binigyan ko ng pag-asa si Senator Bam. Tingin ko parang diesel ito. Parang diesel na makina, ika nga na kailangan mo ng uminit. Ano mang bagong proseso, bagong trial, syempre nagsasanay pa ang magkabilang panig, nagsasanay pa ang mga senator judges. So ang simula talaga nito ay nangangapa pa ang ilan, kabilang na ako. Medyo may kabagalan talaga sa simula. Pero inaasahan ko na sa mga darating na linggo, mas bibilis na ito dahil masasanay na yung Council for the Prosecutors, yung Panel of Prosecutors sa parte ng Kamara, at gayon din
yan yung mga council for respondents, kabilang na yung mga senator judges at ako at si Senate President Win. So mas bibilis ito ng konti sa mga susunod na araw at linggo. Sana po unawain ninyo, pero mas mabilis na po ang takbo ng impeachment nang hindi naman po minamadali yung proseso. Para sa akin, tinataya ko na sana matapos ito bago mag-Nobyembre o Disyembre. Pero hindi ko kaya magsalita ng patapos. Depende yan sa ebidensyang naisipresenta ng magkabilang panig. Sa kabila ng listahang binigay ng magkabilang panig, pwede pa rin sila magpresenta ng panibagong testigong wala sa listahan nila. Kung hindi yun available nung binigay nila yung listahan, at basta't bibigyan nila ng 5 araw yung magkabilang panig para alamin kung sino yung testigong yun, para makapaghanda sila na i-cross-examine yung bagong testigo o surprise witness na ipepresenta ng sino mang panig. Hi, I'm Nico, an accountant. Tanong ko lang, Sen, pag umahaba ba ang session, nagpapa-popcorn? Bawal kumain sa plenaryo. Sa katunayan, bawal din nga daw ang tubig nung nagdaang impeachment dahil baka daw may mambato gamit yung mga bote. Nagbigay kami ng tubig ng may buong tiwala dahil yung tubig yata ang binigay namin nakalagay sa bote, hindi nakalagay sa plastic eh. Hi, ako di ay si Kyle Mangubat, usa ka estudyante ug naa ko tani pangutana sen. Nabandayan na ako nga dugay na kaayo mo makatindog sa imong lingkuranan. Dabaw may jingle break. Nung Miyerkules ko lang naisipan yon dahil napansin ko ang hirap magpigil ng tawag ng pangailangan. Ika nga. Gayon din sa mga council for the parties. Dahil yung mga senador sa baba, yung mga senator judges, labas-masok naman silang pwede. Pero sa party ko, sa party ni SP Win, sa party ng mga council for the parties ay tila hindi. Kaya ginusto ko nga sanang magkaroon ng break sa gitna para sa call of nature, ika nga. Subalit nung Miyerkules, nung ginawa ko yon, nagpa siya na yung prosecution na hindi na lamang magpatuloy sa bago nilang testigo. Kung kaya't hindi na lang break, nag-adjourn na lamang kami. Anong mga aral mula sa mga nakaraang impeachment cases ang maaari magsilbing gabay sa Senado upang mas maging maayos at malinaw ang proseso? Hindi lamang mga desisyon ng Korte Suprema, hindi lamang rules ng Senado sa impeachment, hindi lamang rules of court na may subletory application, pero pati yung mga precedents o mga rulings ng mga nakaraang presiding officer ng Senado sa isang impeachment complaint ang basihan po ng aming mga pagpapasya dahil tinuturing na bahagi yon ng kasaysayan at ng legal precedent ng impeachment. So malaki po na itutulong niya sa amin na hindi na namin kailangan mag-imbento pa muli. Ika nga, we don't have to reinvent the wheel. Pwede namin kopyahin lamang yung mga nauna ng ginawa para maging maayos, mabilis at patas ang impeachment trial na isinasagawa po namin sa ngayon. Hi, ako si M, isang nanay. Tanong ko lang, Sen, tubig lang ba ang pwedeng mainom sa Senado? Hindi naman. May mga nagkakape, may mga nagtsatsa. Depende kung anong ilalagay sa water tumbler ng mga senador na laman. Soft drinks man, juice man, iced tea man. Nasa sa kanila yon. Pero ako tubig lang. Hindi pa nga masyado maraming tubig kasi nga baka mamaya maihi ako eh. Mahirap tumayo nang hindi pa nagbe-break o nagre-recess ang Senado. Ano sa tingin nyo ang pinakamalaking hamon bilang presiding officer ng impeachment trial? Siguro na mapanatili, orderly, mapayapa at maayos yung proceedings dahil tinitiyak ko, darating yung panahon na magkakainitan ng magkabilang panig. Darating ang panahon, hindi lamang initan, hindi pagkakaunawaan ang ilan sa mga senator judges tulad lamang ng mga ordinaryong sesyon namin sa Senado at mga nagdaang impeachment cases. Nagkaroon pa nga ng walkout yung isang dating impeachment kung maalala po ninyo sa ating kasaysayan. Susubukan po naming iwasan yon at yun ang hamon na kinakaharap siguro hindi lamang ko bilang presiding officer pero ng bawat senator judge dahil tulad ng sinabi ko, hindi naman po ako primus inter pares o una sa mga magkakapantay. Pare-pareho lamang po kaming senator judges at ang hamon sa amin ay tiyakin na itong prosesong ito ay matatapos ng maayos, matiwasay at hindi lamang magiging parehas pero mukhang parehas. We should not only be impartial but we should also give the impression and appearance that it is impartial. Hindi po maaaring impartialan lang. Dapat mukha at totoong impartial ang impeachment court. Paano pagsasabayan ng Senado ang impeachment trial at ang regular legislative work pagkatapos ng SONA? May posibilidad bang baguhin ang schedule at may mga mungkahi ba kayong adjustments? Hindi ko po desisyon yan. Desisyon po yan ni Senate President Win Gatchalian. Dahil hindi na po saklaw yan ng pwedeng gampanang tungkulin ng presiding officer ng impeachment. Pero pinanukala ko na po sa kanila. Ikonsidera na gawing umaga ang impeachment trial 9 o 10 o'clock man hanggang 2 o'clock ng hapon o 4-5 oras at ang sesyon ay 3 o'clock o alas 4 hanggang matapos na kami. Bakit? Dahil papasok na rin ang panukalang budget para sa taong 2027. Kailangan mag-conduct ng hearings ng Senado. So habang wala pang ginagawa sa plenaryo, pwedeng suspindihin ang sesyon, suspindihin ang rules para makapag-hearing yung ilang mga komite kaugnay ng budget o kaugnay ng ibang panukalang batas habang nagsesesyon ng Senado kung mga talumpati lang naman ang i-deliver at wala namang botohan na mangyayari. Pangalawa, mababakante nito ang buong araw ng Webes. So Monday to Wednesday lang po yun, tulad niyon, para sa mga hearing din na kailangan isagawa ng iba't ibang komite. Dahil impeachment ay isa lamang po sa mga trabaho ng Senado at patuloy pa rin yung trabaho po namin bilang mga senador na pag-usapan, pagbotohan at magpasa ng mga makakabuluhang panukalang batas na makakatulong sa ating mga kababayan. Kabilang na po yung taunang budget na pinakamahalagang batas na dapat ipasa ng Kongreso kada taon. Pero hindi ko po decision yun. Suggestion lang yun. Ano ang inyong pinagtutunan ng pansin sa Senado habang nagpapatuloy ang impeachment trial? Hiningan kaming lahat ni Senate President Win Gatchalian ng mga priority bills upang sa gayon yun ang tututukan niya na mapasa sa pagbubukas muli ng Senado. Matapos ang SONA, inaasahan ko na yun yung magiging pangunahing tututukan ng Senado. Hindi lamang ako, pati ibang mga senador. Dahil ang listahan ito ay nanggaling hindi lamang sa isa, kung hindi galing sa lahat. Hello, ako Glesios
Jose. I'm a student. Gusto ko lang mabalaan kung pwede ba mag-absent ang mga senador during the impeachment trial. Pwede. Kung talagang kinakailangan at kung hindi talaga may iwasan, parang sesyon din naman yan. Dapat mag-attend ng sesyon, dapat mag-attend ng trial. Subalit kung may sakit, may karamdaman, hindi umabot, may magandang dahilan, pwede dahil court of record ang impeachment court. Parang korte rin yung ordinaryo na may rolyo. So lahat ng pinag-usapan sa hearing na mismo, pwede mong basahin o panoorin gamit ang records ng Senado. Magkano nagastos ng Senado sa unang linggo ng impeachment trial kasama ang logistics at security? Si Senate President Win Gatchalian po ang dapat na makaalam po nito. Subalit, ang kaya ko lang siguro sagutin na ito, hindi kami nagdagdag ng tao, hindi kami nagdagdag ng security, wala kaming biniling bagong lamesa. Alam ko, galing lamang sa bodega ng Senado yung ginagamit na lamesa ng counsel for both parties. Yung witness box, ginawa yan nung panahon ko pa bilang Senate President, bilang paghahanda nung impeachment dapat nung 2025. Kung meron man, yung aircon nakabukas pa rin sa Senado kahit may impeachment o wala, kahit may sesyon o wala. So walang dagdag sa utilities. Siguro may dagdag man sa utility sa tubig dahil mas maraming gumagamit ng banyo, pero walang ganong kalaking dagdag sa gastusin ng Senado itong impeachment trial. Mas maraming oras lang na ginugugol ang mga senador sa Senado bilang impeachment court. Dahil ngayon dapat recess po kami. Pero imbis na recess, nandun po kami nagtatrabaho bilang senator judges. Yun lang po siguro ang pagkakaiba. At wala rin po dagdag sa sweldo namin kahit na may dagdag na trabaho. Hello, I'm Zina. Nagtatrabaho ako sa isang BPO company. Question lang, Senator. Bilang ordinaryong mamamayan, anong mapapala namin sa impeachment trial? Pinapatunayan at pinapakita kasi nito na tumatakbo, umuubra yung demokrasya natin sa ating bansa na sa dulo, magbebenepisyo dapat ang bawat Pilipino. Dahil sino ba naman ang gustong manirahan o mabuhay sa isang bansang may diktadurya? Buhay ang demokrasya sa ating bansa at ito ang pinapakita at pinapatunayan natin sa pamamagitan ng prosesong ito. Yun marahil ang pinaka pwedeng maibigay ng prosesong ito sa ating mga kababayan. Ano ang mensahe nyo sa publiko na umaasa magiging maayos at makatarungan ang buong proseso? Sa abot po na aking makakaya, bilang presiding officer at bilang isang senator judge, isa sa 24, sisikapin ko po palagi na maging maayos, patas, parehas, at magagawad ng katarungan ito sa lahat ng partido sa kasong ito, prosecution man o respondent man. At natatapusin namin ito at hindi iiwanang bitin. Dapat lamang po na kung naman ang sinimulan ay dapat tapusin. At sana, ito nga binalikat naming proseso nito ng impeachment ay tunay na tapusin ng Senado bilang impeachment court, hindi mabitin. Kung ano man ang konklusyon, sino man ang mapaboran nito, sino man ang masaktan, sana tanggapin ang magkabilang panig, unawain at maunawaan dahil ginagampanan lamang po ng Senado ang aming trabaho nang walang dapat kinikilingan ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa lahat ng padala ng katanungan, sa pamamagitan ng message, sa pamamagitan ng social media accounts namin, at sa pamamagitan ng mga interviews sa ilan sa ating mga kababayan kaugnay ng sinasagawang impeachment trial ng Senado. Pinili po namin, ulitin ko, na gawin ito at hindi isang press con o interview dahil hindi naman po perpekto, tao lang, baka po madulas at magsalita kaugnay sa merits. So at least sa prosesong ito, sa parang ito, matitiyak po namin na hindi namin lalabagin ang Rule 18 ng aming impeachment rules. Maging ganun pa man, sisikapin po namin bigyang linaw ang mga katanungan po na meron kayo kaugnay sa proseso ng impeachment at yung mga nagaganap sa impeachment. Sana nabigyang linaw po kayo maski na papano sa nangyayaring impeachment trial sa Senado ngayon. At sana, tulad ng dati, meron po kayo napulot na dagdag kaalaman o aral sa aming diskusyon at tinalakay na paksa sa araw na ito. Sa muli, ito po ang Cheese Whiz, usapang may laman, at hanggang sa susunod